sama-sama tayong magiging sarakli. Mga kapuso, may mga motorista na namang nasita sa EDSA busway. At ang isa, nagpakilalang taga-US Embassy. Ang isa pa, rider na noong masita, aba ay humarurot at nakabaga ng operatiba ng DOTR at siklista. Saksi si Joseph Moro. Pinahihinto ng mga otoridad ang rider na yan matapos dumaan sa EDSA busway sa Ortigas Avenue. Pero imbes na tumigil, humarurot ang rider at nabangga ang isang operatiba mula sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Kahit may nabangga na, dumiretso pa rin ang rider at pumasok sa bike lane kung saan naman siya nakabangga ng isang nagbibisikleta. Doon na siya nahuli. Pinalaki mo lang yun mo. Huwag ka na magdahilan. Sabagay mo no. Malayo pa lang. Pinagkala ka na. Para ka na. Nagkagalo sa tuhod ang nabundol niyang 56 anyos na biker. Doon ako tabunan naman ang motor niya Ayon sa DOTR SAIC, walang sugat o bali ang team leader nila na nabangga ng sinitang rider. Paliwanag ng driver, late na siya sa trabaho. Nibertikan ko yung isang sasakyan. Pag ubertik ko, pag pasok ko sa bus lane, nakita nila ako. Anya, di siya tumakas ng mabangga ang tauhan ng DOTR SAIC. Yung preno ko po, bali hindi kumagat ng todo. Tapos pagka parang nabulaga ako, napihit ko yung gas. Hindi ko na uulitin kung wala, nandyan na hindi ko naman talaga po ginusto talaga. Pansamantalang ikukulong ang tumakas na rider dahil sa patong-patong na reklamo na ihahain laban sa kanya. Naharap siya sa mga reklamong direct assault, resistance and disobedience at abandonment of victim. Magkakandak pa tayo ng further investigation. Habang naghihintay tayo ng resolution sa fiscal, i-detain muna natin, sir. May naharang ding convoy na dumaraan sa busway at may escort pang motorsiklo. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport at nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC na galit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal U.S. diplomatic material. All I ask, you give it to the PFE general and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the U.S. involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport. Nagpatiket din naman ang mga Amerikano. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid na ng US Embassy ang insidente at iniutos sa mga tauhan nila na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang na ang mga traffic regulation. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naunsyami ang paglabas ng pasyente sa isang ospital sa Maynila matapos matangayan ng asawa nito ng 100,000 pesos nang nagpakilalang tauhan ng doktor. Tumawag daw ang naturang staff at nag-order ng diskwento para sa professional fees ng dalawang doktor. Pero para hindi raw makaltasan ng tax, nakiusap na via online na ipadala ang pera. Kumpiyansa ang biktima dahil nakapangalan sa isa sa mga doktor ang bank account. At nung ikukumpirma na ng nurse na nakapangalang doktor ang bank transfer, doon na napag-alamang scam pala ito. Lumapit na sila sa tanggapan ng Manila District Anti-Cybercrime Team para matrace ang scammer. Tuloy ang pagdepensa sa exclusive economic zone ng Pilipinas kahit kulang sa sasakyang pandagat. Sabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayong nasa loob pa rin ng EEZ ng Pilipinas ang mga barko ng China Coast Guard, kabilang na ang monster ship nito. Saksi si Chino Gaston. Pahirapan talaga ang pagpapaalis sa monster ship at iba pang barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, we don't have the means na paalisin. Buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial rights in the EEZ. Ang pahayag na yan, itinuturing ng Philippine Coast Guard na utos na protektahan ng EEZ at pagsuporta sa modernization program ng kanilang grupo. I don't think that the President is saying na hindi natin kayang gawin. No? As what we saw for the past days since January 4, the Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa has vigilantly challenged and drove away
the China Coast Guard monster ship. Kamakailan ay inaprubahan na ng Pangulo ang pagbili ng 5 patrol vessels mula Japan at 40 fast patrol crafts mula France. Dagdag ito sa mga nagbabantay sa EEZ tulad ng BRP Teresa Magbanwa na tinatapatan ng China Coast Guard Vessel 3304 na may layong 105 nautical miles mula Zambales. Napalayo rin ng PCG ang tinaguriang monster ship 5901 ng China pabalik ng Bajo de Masinloc matapos ang lumapit sa coastline ng Zambales. Ang pagtaboy sa monster ship nangyari ilang araw bago ang sama-samang paglalayag ng mga Navy ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. Kabilang sa pinagsanayan ang paglaban sa mga submarine. May namataan ding sasakyang pandagat ng China sa lugar ng aktibidad, bagamat di naman sila nangialam ayon sa AFP. Ang PCG umaasang mauulit naman ang joint operations at exercises din nila kasama ang US at Japanese Coast Guard. Sabi ng isang security analyst, there is no silver bullet that we solve this will be a protracted incremental competition between, of course, China, the Goliath, and of course the Philippines, the David. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Isang lalaki ang hinold up sa Barangay Tisa, Cebu City. Naglalakad lang sa gilid ng kalsada ng biktima nang biglang may kumorner sa kanya. Makikitang may kinuha sa bulsa ang nilapitang lalaki, saka ito ibinigay sa kausap. At maya-maya may dumating ng motorsiklo at doon umangkas ang salarin, bitbit ang cellphone ng biktima. Dumulog sa barangay ang biktima at nakipag-ugnay na rin sila sa pulisya. Pagtitiyak ng kawani ng barangay, may ginagawa silang hakbang laban sa insidente ng pang-hold up sa lugar. 3 patay sa pananambang sa Zamboanga City at sa CCTV ng Barangay Tetuan, nakabuntot ang 2 SUV sa motorsiklong sinasakyan ng 3 biktima. Sa isa pang anggulo, pinagitnaan ng 2 SUV ang motorsiklo. Hanggang sa umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Walang CCTV sa lugar kung saan mismo nangyari ang pamamaril. Ayon sa mga pulis, galing sa bar ang mga biktima na nagkaroon umano ng alitan sa ilang lalaki sa parking area. Ito na ang ika-8 insidente ng pamamaril sa Zamboanga City mula nung magsimula ang election gun ban. 45 milyong pisong halaga ng diesel na smuggled umano ang bistado sa isang barko sa Bataan. 8 ang arestado. Saksi, si John Consulta. Pagkasampa ng mga tauhan ng NBI Intelligence Service sa barkong ito, arestado ang 8 tripulante ng MV Efrem na sangkot umano sa oil smuggling. Naharang din ang 11 lorry o mga oil tankers na nanggaling daw sa iba-ibang bayan sa Bataan at Bulacan. May laman na 800,000 liters na pinaniniwala ang smuggled diesel ang barko na nagkakahalaga ng 45 million pesos na kinuha raw nila mula sa isang mas malaking barko sa laot. Huli sa akto ang mga suspect habang nagsasagawa ng paihi. 4 sa 11 truck ang may laman na. May nakuha kaming informasyon na ito nga, merong mga, ang tawag namin dito paihi no? Walang lisensya, smuggled na fuel, diesel. After a month long of surveillance, ayun nga, na-tsempohan ng aming Criminal Intelligence Division, actual na nagsasaypon na, inililipat na sa truck, hindi nagbabayad ng tax. So, malaking kalugihan sa ating pamahalaan. Paniwala ng NBI, matagal nang nagaganap ang paihi sa port na ito na tago at di madaling puntahan. Nang tanungin kung saan dinadala ang mga smuggled na diesel. Diyan lang sir sa mga sa mga dump truck sir, mga tracking ba. 6 na tracking, deliver yun. 6 na kumpanya? Oo, sir, ganun. Bigla nila ako petak mo dito. Hindi ko alam na legal pala. Nang komprontahin ng NBI ang kapitan ng barko. May lisensya ka ba bilang kapitan? Recruit lang nila ako sir eh. Kaya... Hindi yung recruit lang. May lisensya ka ba? Tinatanong kita, may lisensya ka? Wala ka rin. Hindi ka ting lisensyadong kapitan. Edi kung mapalubog mo to, wala rin. Walang mananagot. Nandito nga tayo ngayon sa pinaka-upper deck ng barko kung saan ang nasa kanan ko ay ang tinatawag na bridge kung saan nakapwesto ang kapitan ng vessel na ito. Mapasin mula sa aking vantage point, mga kapuso, ito nga mga malaspageti na mga hose na nakatali sa may bandang gilid ng barko. At kapansin-pansin na yung ilang mga hose na to nakatawid na papunta sa mga truck
na siyang paglalagyan daw itong mga smuggled na diesel. Pasin-pasin natin dito sa ating pwesto rin naman ay may mga tao na ngayon ng Bureau of Customs na naka-standby na para magsagawa ng test para maghanap ng markers dito sa mga diesel na ito. Ayon sa National Bureau of Investigation ay tatapusin nila kagad ang kanilang investigasyon para makapagsampa na ng patong-patong na reklamo laban sa may-ari ng barkong ito. Marker ang tawag sa kemikal na dinadagdag sa petrolyo na nagbabago ng kulay kapag tinest. Kung walang marker, ibig sabihin hindi pa bayad sa buwis ang kargamento. They will all be charged for violation of Custom Modernization and Tariff Act, violation of tax reform for acceleration and inclusion law, Batas Pambansa bilang 33 as amended, no? At iimbestigahan din namin siyempre yung money laundering part. Sakop pa rin ng AMLAC law, no? Marami silang papanagutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.